Oy, part 2 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Pa-announcement na nga itong si Alisa tungkol sa resulta ng preliminary exams, kung saan ipinaliwanag sa kanila na kung sakaling magliwanag ng asul ang kanilang mga exam tickets ay pasok na sila sa susunod na exams, kung saan magkakaroon ng bawat kalahok ng mock battle. Lubos pinag-alala na naman nga ni Rick kung nakalusot daw ba siya sa preliminary exams, habang itong si Rhianette naman ay pilit pagpapalakas loob ang bigay sa ating bida at magtiwala raw ito sa kanyang sarili, pero kung sakaling bagsak man daw ito ay mag-training na nga lang daw muli si Rick ngunit sa pagkakataong ito ay triple na ng nakaraang training niya. Aces Mariesep na nga lang si Rick hanggang sa kalaunan ay nagliwanag na ng asul ang kanyang exam ticket, na nangangahulugang pasado siya sa next round. Sa kanilang paglabas ay isang umaalingasaw na amoy na nga ang samalubong Killer Rick, sabay paglutang ng isang bida-bidang lalaki na rekta nagpapansin at dumiga dito kay Rhianette, at nagpakilalang si Raster Dermo, ang panganay na anak ng pamilya Dermo, na siyang namamahala raw sa mga lupain nila sa norte, abat may tama rin parehas noong mga kapatid, haha. Agad tinanong na nga nito ang pangalan ni Rhianette ngunit nang si Rick na mismo ang magpakilala sa kanyang sarili ay binara na nga nito ang ating bida at wala raw siya interes sa mga geraang na katulad nito. Ayayayayay na nga lang si Rick habang itong bida-bida ay nagpatuloy sa pagpapakyut kay Rhianette at niyaya pa nga na maging pangalawang asawa niya. Walang ano-ano'y pumagitna na nga itong si Rick at sinabihan ng lalaki na maghinay-hinay dahil jowa niya raw ang pinupormahan nito. At hindi niya raw hahayaan na bastyusan siya nito ng harap-harapan. Dito na nga siya tinawanan nito nang makita ang kanyang exam ticket, at sa tanda niya raw ay F-rank pa lamang siya, di raw tulad sa kanya na 14 anyos pa lamang ay naging A-rank na, at ngayon ay A-rank, at siya raw nilang examiner sa susunod na exam, ang mock battle. Kaya shushu dun ka sa tabi hampas lupa, ika na nga nito kay Rick sabay banat na naman kay Rhianette at mag-dinner nga raw sila at iwan na ang walang kwentang geraang na bida natin. Tinanggihan na nga ito ni Rhianette sabay yamakap kay Rick at di niya raw matatanggap ang imbitasyon nito pagkat may jowa siya, tsaka ang baho ng kulon mong hype ka, banat na nga nito sa pab-ibong lalaki. Napahiya na nga ang bida-bida sabay binalingan si Rick at maghanda raw ito sa exam niya at makikita raw niya. Agad nag-sorry naman si Rick at sinabi niya raw na jowa siya ni Rhianette, ngunit pinabatid naman ng dalaga na okay lang tsaka at least nakalusot daw sila kanina. Di na nga natunawan sa inis at galit itong si Raster, hanggang sa dumating na rin sa eksena ang mga kapatid nito at nagsumbong, tungkol sa isang 40 anyos daw na kalahok na sila ay binyuli. Dito na nga nito nalaman na ang sinumbong ng mga kapatid niya at si Rick kanina ay iisa, na siya na ngang nagbigay ngiti sa mukha nito at tila may binubuong plano. Kinabukasan, napraning na naman nga si Rick at baka si North daw ang maging examiner niya, ang bida-bidang rich kid kahapon na dumiga dito kay Rhianette. Hanggang sa may samalubong na nga sa kanila na isang lalaki, na nagpakilalang si Lynx Lauro, na siya raw nilang examiner, mga numerong nagsisimula sa 4-2 pataas. Lubos kinagalit na nga ito ni Rick at buti na lang daw hindi si Kuya North, ngunit sa kasamaang palad ay pinakita na anabangan nito ni Raster, o tawagin na lamang nating North since ito ang tawag dito ni Rick. Habang happy-happy na nga itong si Rick ay bigla naman silang nakatanggap ng announcement tungkol sa mga may numero raw na 4-2 pataas. Na ang examiner nilang si Lynx Lauro ay bigla raw nagkasakit, kaya si Raster Dermo na raw ang magsisilbi nilang examiner sa exam na ito. Pangit ng pangalan, sino ba yun? Pagtataka na nga ni Rick, hanggang sasabihin ni Rhianette na ito nga raw yung mabahong lalaki kahapon, na lubos kinagulat na nga ng ating bida nang mapagtanto na si North na ang kanilang examiner. Dito na rin nila napagtanto na ang lalaking bida-bida kahapon ay siya ring kuya at kapatid ng dalawa pang Dermo na nakilala nila kamakailan lang. Maging ang mga kasabayan niya ay na-stress na rin, at mukhang olats na raw sila sa exam na ito since si Raster Dermo daw ang kanilang examiner, na kilalang genius at tinatawag naman of 1,000 abilities, at bukod daw dito ay kilala pa sa tawag na F-rank crusher. Kada taon ay trip daw nitong mangharas ng examinees na natitipuhan niya. Na kinabahala na nga ni Rick at mukhang di malayong siya na ang susunod. Sa Smeriesep ano gagawin ko, pagkataranta na nga ni Rick at di mapakali sa susunod na exam, at mainit nga raw ang mata sa kanya nang tinaguri ang F-rank crusher sa F-rank pa naman siya. Baka di na nga raw siya makauwi at bumagsak na rito, tas kung makauwi man ako,
Patay Perrin dahil triple na ang magiging training ko sa 2 taon na yun mamatay-matay na nga ako sa inyo, pagkabahala na nga ni Rick. Magtiwala nga raw sa kanyang sarili ang ating bida, ika naman ni Rhianette at naniniwala raw siya dito kay Rick, lalo na sa lakas nito. Magtatagumpay nga raw ito at matatalo si Boy Cologne, lalong-lalo na at walang-wala raw ito sa pinagdaanan niya. Dahil sa speech na ginawa ni Rhianette ay muli nang nanambalik ang lakas ng loob ni Rick pati na ang tiwala nito sa sarili niya. Hoy tanda kuya, boses na nagmula na nga sa likod at tinawag ang ating bida, at kung gusto nga raw ng binata na tignan nito ang kapalaran niya. Huwag raw siyang mag-alala at wala itong bayad since mukhang first time naman daw ng ating bida. Nang uupo na si Rick ay di na nga nito namalayan ang isang spell na nakalagay sa upuan, na siya nang nag-teleport sa kanya sa kung saan na nag-iwan dito sa manghuhula na tuwang-tuwa, na pinakitang si Fried Dermo, at nahulog nga raw sa kanyang bitag ang geraang. Sa gulat ng bata ay kinwelyuhan na nga ito ni Rhianette at saan daw nito dinala si Rick. Sa una ay nagmatigas pa ito ngunit nang makita ang lakas ng dalaga ay napakanta, at sinabing bagamat genius siya ay hanggang 100 meters lamang ang sagad na kaya niyang mag-teleport ng anuman, sabay lipat ng eksena sa ating bida na napapalibutan ng mga di kilalang lalaki at isang butler, na nagpakilalang mga personal guards ng pamilya Dermo, at layong pigilan ang ating bida na makapag-exam ng bumagsak. Na-stress na naman nga ang binata at mukhang katapusan niya na raw, at nang unti-unti na siyang lapitan ng mga kalaban ay bigla na lamang siyang nagulantang nang makita ang pagdating ng kanyang mga master. Di ba Rick may exam ka? Ano ginagawa mo at patambay-tambay ka rito? Ika na nga ng isa sa kanyang mga master. Nataranta naman ang ating bida at sinabing tinutulungan lang daw siya ng mga lalaki na mag-warm up, na pinagtaka na nga ni Boy Kalbong kalaban. Ay wow edi sakto tutulong na din ako, ika na nga ng kanyang master. Mas kinataranta pa ngang lalo ito ni Rick at sinabihan ng butler na umalis na, at nanganganib ang kanilang mga buhay, ngunit sa kasamaang palad ay walang mga pakialam at inatake Perrin ang kanyang master. Ayon at nakita tuloy ni Boy Kalbong kalaban ang hinahanap niya at nagkadi-bali-bali na nga ang daliri sa kamay, nakalaunan ay ginamat din naman ng master niyang kalbo, na lubos kinagulat ng mga kalaban at nag-iwan pa ng tips sa nakalaban. Ano Rick, banatan ko na rin mga pasaway na ito, ika na nga sa kanya ng isa pa sa mga master niya, na bigla na ngang naglabas ng mala-armalite na sandata, na ginawa raw nito at nagngangalang Juliet. Walang ano-ano'y ninamnam na nga ng mga kalaban ang rat-rat ng mga bala nito na lubos pinag-alala na nga ng ating bida, at maghinay-hinay nga raw ang mga ito sa Smerisep naman po kayo. Abat mukhang hindi marunong bamasa ng sitwasyon ang mga bobo at tinutukan pa nga ng patalim ang isa pa sa kanyang mga master. Naku naman kuya di mo alam ginagawa mo, gusto mo na ba makita si Papa God? Ika na nga ni Rick sa lalaki, sabay sabi sa kanyang master na mukhang nais lang daw makipaglaro ng lalaki kaya huwag itong mag-alala. Kinatuwa na nga ito ng kanyang master ngunit nang maramdaman ang pananakit ng lalaki ay biglang sabog na nga ang mga tanga, na kina-poker face na lamang ng ating bida. Gulat na nga ang mga kalaban habang itong butler naman ay tila nakilala na ang grupo sabay may pa-intro sa mga ito. Ang pinakamalakas na genius vampire mage sa edad na 10 taong gulang lamang, ang Demon Child of Devastation, Alice Red Drackle. Ang orc na may pangmalakasang lakas at talino, na kayang gamitin lahat ng support magic technique sa balat ng lupa, ang sage beast na si Brofsten Ash Orc. Ang half-elf half-dwarf na mukhang bata pero 50 pataas na, ang world's greatest weapon craftsman, Mizet Eldwarf. Lahat nga raw ito ay S-rank hunters na miyembro ng isang grupo na kinabibilangan lamang ng S-rankers, ang pinakamalakas na grupo sa buong kontinente, ang maalamat na Orichalcum Feast. At di niya raw inakala na darating ang araw na makikita niya ang mga ito ng personal, pagdadrama na nga ng butler at pwede na raw siyang mag-retire at mabuhay ng mapayapa, habang ang mga kasama niya ayon sumalangit nawa ang mga kaluluwa. Lubos na gulantang na nga itong si Fried nang makita na okay lang itong si Rick at nakabalik ng ligtas, at imbes na ang bata ang mag-sorry ay siya na nga ang humingi dito ng patawad, na lubos pinagtaka ng bata, na siya na ngang tinapon ni Rhianette at Wen Elcom ang kanyang pagbabalik. Dito na nga rin lumutang mula sa kung saan ang sugatan nilang examiner, kung saan napag-alaman nila na si Raster daw ang may kagagawan. Kwento mode na nga si Kuya Examiner sa ginawa nito sa kanya at pag-aalipusta ng kanyang pagkatao, pati na ng kanyang pangarap na makagawa ng eskwelahan para sa mga parehas niyang nangangarap na maging adventurer, na siya nga raw niyang kinagalit ngunit wala siyang magawa since mas malakas ito sa kanya,
Sabay minungkahi sa ating bida na umatras na lamang at baka mapahamak pa. Di na nga napigil ni Rick ang galit na kanyang nadama. At wala daw mali kay Kuya Examiner at sa pangarap nito. Sabay naglakad at mukhang pupuntahan si Raster Dermo, galit na galit gustong manakit naglalakad ng pikit. Pakurat na rin po mga lods ng like at subscribe ko dyan. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.